Tiniyak ng Malacanang na mahigpit na babantayan ang pondo ng bayan, kabilang na ang ilalaan para sa flood control projects. Mas malaking pondo rin ang inilaan ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. May report si Clazel Pardilla. Mas malaking pondo ang nakatakdang ilaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat bayan sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mula kasi sa 1 trilyon at 170 bilyong piso ngayong 2026. Lolobo sa 1 trilyon 320 bilyong pisong National Tax Allotment o NTA. Ang target ibigay ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan pagsapit ng 2027. Bahagi ng nakokolektang buwis ng gobyerno ang NTA na ibinibigay sa mga LGU upang pondohan ang mga pinakakinakailangang serbisyo sa mga komunidad. Layon ng pinalaking NTA na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na makapagpatayo ng mga health center, paaralan, paigtingin ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Isang buwan naman bago ang nakatakdang State of the Nation Address, tiniyak ng Malacanang na pag-aaralang mabuti ang panukalang pondo na isusumite sa Kongreso bago ang sona ng Pangulo. Kabilang dyan ang paglalagak ng pondo sa mga flood control project. Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. and of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Pagsisiguro ng Malacanang, hindi na maulit ang katiwalian sa pondo ng bayan. Yan ay kahit posibleng paglaanan ng pondo ang mga nadiskubreng questionableng proyekto kontrabahan noon. Depende po, kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan. Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng 250 billion pesos na pondo sa Department of Public Works and Highways matapos personal na matuklasan ng presidente sa mga ginawang inspeksyon ang mga guni-guni at binalahurang proyekto kontrabaha na karaang taon. Isa ang pugante at dating Ako Bicol Representative Zaldico sa mga sinasabing utak ng flood control scam. Hindi pa man nahuli si Ko. Pagsisiguro ng Malacanang, patuloy na hinahabol ang mga nasa likod ng anomalya. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Ang managot ay dapat na managot. Of course, nandiyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Clazel Pardilla para sa bayan.